Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Eto na naman tayo sa isang makabuluhan pero mapangiting usapan dahil pag politika ang pinag-uusapan, minsan mas maraming twist pa to kaysa sa teleserye. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na balita tungkol sa kasong araw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court. Ayon sa mga ulat, humihiling umano raw sila ng extension ng prosecution dahil nahihirapan nga raw silang humanap ng testigo. Wala! So, para sa kaalaman ng lahat, matagal na pong nakaabang ang ICC sa kasong ito na may kinalaman sa umano'y EJK noong panahon ng kanyang administrasyon. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon, parang wala pa rin tayong naririnig na konkretong ebidensya o witness testimonies. Ang latest nga daw, sabi ng mga hukom sa Netherlands, may deadline na, and yet, humihiling pa rin ng extension ang prosecution. Ngayon mga katinig ng bayan, ito ang nakakatawang parte. Imagine mo na lang, isang international court, isang world-class na institution, pero nahihirapan umano sila maghanap ng testigo. Kung talagang grabe at sistematiko raw ang mga pangyayari, di ba dapat marami ang lalantad? Sabi nga ng isang attorney na konektado nga raw sa ICC, assistant to counsel daw, ng mga sinasabing biktima, wala raw lumalantad dahil delikado raw. Delikado saan? Sa Pilipinas o sa narrative nila? At mind you, hindi po tayo ng puhusga. Nagpapasa lang tayo ng mga available na impormasyon, pero aminin natin, ang tanong ng marami, kung malakas ang ebidensya, bakit tila parang ang bagal naman ng usay? Parang group project lang to Lahat gustong pumasa, pero walang gustong magsalita. May deadline, pero kung kailan malapit na, saka pa lang mamumulit ng extension. At ang masaya pa nga rito, parang yung mga prof na galit na, pero bibigyan ka pa rin ng last chance. Dahil baka raw, may fairness issue. Ayon pa nga raw sa assistant counsel, parang humihingi sila ng pangunawa dahil raw sa witness safety. Pero teka, kung witness safety ang problema, di ba dapat may mekanismo ang ICC para dyan? May protection program, digital appearance, closed session, etc. Kaya tuloy may nagsasabi, baka raw mahina talaga ang basehan o baka raw hindi talaga nagmaterialize ang narrative na gusto ng prosecution. Siyempre, sa kabilang banda, may mga human rights advocates din na nagsasabing delay man ito, hindi ibig sabihin na mahina ang kaso. Sadyang komplikado raw kasi ang proseso, so dapat fair din tayo. Ngayon ang tanong, kung sakaling mabigyan ng extension, ano ang susunod? Pagkakaroon raw ng reassessment pa? Pero kung walang bagong testigo, baka ma-reconsider raw ang pagpapatuloy ng kaso. Di parang pelikula lang to na ang tagal ng build-up tapos baka hindi rin pala umabot sa climax. Pero gaya ng lagi nating sinasabi nga, wala tayong sinasabing absolution. Nagbibigay lang tayo ng reaksyon sa mga available na balita at punto de vista. Mga katinig, anong say ninyo dito? Makatarungan ba ang request for extension ng ICC o nagpapakita lang ito ng kahinaan ng kaso? Kung pagbabatayan pa nga ang mga usaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, ICC asked to delay disclosure of witnesses into 30